Kinben Book 5, Chapter 80. Kinabukasan, araw ng Lunes na nga at gaganapin ngayon ang huling regular game ng Mimaropa League. Ito nga ay sa pagitan na lamang ng Divers at ng Romblon Marbles. Pagkatapos naman ito ay magkakaroon ng awarding ceremony para sa mga ilang mga manlalaro na nagkaroon ng magandang performance sa 6 na laro. Puno pa rin nga ang PPC Coliseum. Ito ay kahit pa nga Romblon na 1-5 ang kartada ang lalabanan ng home team. Gaya na nga ng inaasahan ng marami ay nanalo ang Divers sa score na 112-93. Dito na rin opisyal na inilabas ang Final Four na pinapangunahan ng Calapan City Blue Phoenix, sunod ng Occidental Mindoro Mangyans, Puerto Princesa City Divers at ng Oriental Mindoro Tamaraws. Sa Huwebes gaganapin ang unang paghaharap ng mga ito. Ang nasa number 1 ang lalaban sa number 4 at ang 2 at 3 naman ang maghaharap. Ito ay sa isang do or die game. 2 panalo ang kailangan ng number 4 at number 3, habang isang panalo lang ang kakailanganin ng number 1 at 2 para makarating na sa finals, na kung saan ay kakailanganin nilang manalo ng 2 laro sa 3 laban o sa mas mabilis pa. Nasa ikalimang pwesto naman ang Palawan Falcons na may 3-3 na kartada, na sinundan ng Romblon at ng Marinduque na hindi na umatid ng ceremony na ito dahil umuwi na ang mga ito noong nakaraang araw. Pinalakpakan nga rin ng lahat ng mga manlalarong nasa loob ng court ng oras na iyon. Makikita nga sa mukha ng mga manlalaro ng PA4 ang excitement sa magiging semifinals. Hindi ako makakalaro sa Webes, kainis. Nasabi na nga lang ni Maki Romero sa sarili. Medyo namaga kasi ang tuhod niya at kailangan pagalingin niya muna ito. Napatingin tuloy siya sa team ng Palawan at masama pa rin nga ang loob niya kay Santos dahil dito. Si Calvin Barrientos naman ay pasimpleng napasulyap kay Lastimosa. Naalala nga niya ang ginawa nitong pagtalo sa team nila noong nakaraang laban nila. Sariwa pa rin nga sa isip niya ang clutch moments na ginawa ni Lastimosa at hindi na raw dapat maulit iyon sa magiging laro nila sa Webes. Mukhang ang Calapan na magiging kalaban namin sa finals. Sabi naman ni Kyle sa sarili na pasimpleng tinanaw ang team ni Maki. Kailangan makapaglaro ka, Maki, sa finals, kasi kung hindi ay tatalunin ko ang bata mong si Mendez. Hindi ko napapayagang gawin niyan ang ginawa niya noong laban namin noong una. Dagdag pa nga ni Kyle sa sarili, ibang iba na nga siya ngayon dahil tiwalang tiwala na siya sa kanyang sariling paglalaro. Ito raw kasi ang gusto ni Mendez at Romero, o kaya bilang isang mabait na kaibigan ay pagbibigyan daw niya ang mga ito. Ilang sandali pa nga ay nagpunta na sa unahan ng stage ng venue ang mga official ng liga. Narito nga rin ang gobernador ng mga probinsya ng Palawan, Ormin at Oxy. Narito rin ang ilang mayors ng Palawan at sinabi na nga ng MC ang mga awards na ibibigay sa mga players na may magandang performance sa 6 na larong nilaro nila sa liga. Most Valuable Player, Defensive Player of the League, at ang Mythical 5 kung tawagin. Ang 5 pinakamagagaling sa bawat positions mula sa point guard hanggang sentro. Ito ang mga awards sa ceremony na ito. Mula nga sa team ng Kalapahan ay makikita nga si Baron na minamasahe ang likod ni Ricky. Alam na kasi nilang ito ang magiging MVP ng liga. First time kong magiging league MVP, kaya natutuwa ako. Sabi nga ni Ricky na parang kinabahan na magpunta sa unahan. Ikaw nga rin dapat ang MVP sa OMPL kaso may labang hindi ka nakapaglaro. Sabi naman ni Baron na pasimpleng napatingin kay Maki. Wala akong pakialam sa MVP. Ang gusto ko mangyari ay gumaling na itong tuhod ko. Nasabi na nga lang ni Maki at pasimple naman siyang inakbayan ni Larry. Okay lang iyan para may kasama ako. Sabi ni Dison at si Maki ay pasimpleng pinalo ito dahil sa pagsasabi ng ganoon. Dito na nga nagsimula ang pagbibigay ng awards. May medalya at sobre ngang makukuha ang mga matatawag at napapangiti si Ricky dahil doon. Magkakapera raw siya. Excited na ba kayong tawagin ko ang MVP at ang best defensive player ng Mimaropa League? What if sabihin ko sa inyong iisang tao lang siya? Bulalas ng MC at doon na nga napahiyaw si Navarro nang marinig iyon. Hanep ka, Ricky, iyo pala pareho.
Bulalas ni Baron na agad na inakbayan si Ricky na pumapalag dahil para raw siyang mabubugbog. Deserve mo ang awards na iyan. Sabi naman ni Isaiah sa sarili dahil mas lalo pa raw itong nag-improve mula sa OMPL. Ang mga players nga ng ibang team ay napatingin na lang kay Ricky Mendez. Maging sila nga ay napangiti na ito ang matatawag. Sina Calvin at Rare nga ay masaya rin sa resultang ito. Deserving daw si Ricky sa ganitong bagay. Maaari na bang umakyat dito sa taas ng stage si Mr. Ricky Mendez ng Calapan City? Ikaw ang ating MVP at ang best defensive player ng liga. Bulalas ng MC at ang lahat ng mga manonood ay napatayo at pumalakpak. Nahihiya pa nga si Ricky na naglakad dahil siya ang naging sentro ng atensyon ng mga tao. Maririnig na nga rin ang MVP chant para sa kanya na lalong nagpadagundong sa loob ng venue. MVP! 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 Sinong mag-aakala na ang pinakamaliit na player sa Mimaropa League ang magiging MVP at defensive player? Nasabi na nga lang ng mga local analyst na masayang pinapalakpakan si Mendez na pagkatapos suotan ng dalawang malaking medalya ay inabutan din ng dalawang sobre na naglalaman ng salapi. May frame certificates din at matapos ang picturan ay pinagsalita pa nga siya ng MC. Nais ko pong magpasalamat sa mga kasama ko sa Calapan team, pati kay coach. First time ko po ito sa paglalaro ko ng basketball, kaya tuwang-tuwa ako na makakakuha nito. Hindi ko naman po in-expect na ako ang makakatanggap nito. Salamat din po sa mga bumuo ng ligang ito kasi nakakilala pa ako ng mga magagaling na players. Hindi ko makakalimutan ang unang MVP at Defensive Player Award kong ito. Enjoyin lang natin ang basketball. At sa mga aspiring basketball players, mag-practice kayo para gumaling at huwag matakot sa magagaling na kalaban. Iyon kasi ang ginagawa ko. Huling salita pa nga ni Ricky ito at dito na nga siya pinalakpakan ng lahat. Nakakatuwa raw ang batang ito dahil wala silang makitang yabang sa katawan kahit pa nga siya ang naging pinakamagaling na manlalaro sa ligang ito. Mababa na nga sana si Mendez mula sa stage kaso pinigilan siya ng MC. Mamaya ka na bumaba Mr. Mendez. Bakit po? Tanong ni Ricky at napangiti ang MC sa tanong na iyon. May mythical 5 pa at alam mo na siguro nakasama ka rito dahil ikaw ang MVP. Napangiti na nga lang si Ricky sa narinig niya at agad siyang bumalik na medyo nahihiya pa ring tumingin sa dami ng taong nasa paligid. Dito na nga rin sinabi ng MC ang mythical 5 ng liga na ikinacheer agad ng mga manonood. Point guard Ricky Mendez, Calapan City. Shooting guard Calvin Barrientos, Puerto Princesa City. Small forward Kyle Lastimosa, Occidental Mindoro. Power forward Marky Lee, Calapan City. Center Tank de Guzman, Palawan. Ang mga players nga ng Calapan City ay nabigla nang mapasama si Marky Lee sa natawag. Makikita nga si Carlo na napailing na lang. Kung siya raw palagi ang naging power forward sa bawat game ay baka raw siya ang mapipili. Aba malay ko, matuwa na lang kayo, kukontra pa kayo eh, maging proud kayo sa akin. Bulalas na nga lang ni Marky na kinantyawan agad ni Tristan. Wala lang silang mapiling magaling na power forward. Ang boses ninyo, pakinig ng ibang teams. Wika nga ni Marky na mapula na ang mukha sa pang-Alaska ng kanyang mga kakampi. Parang hindi raw yata tuloy maganda ang pagkakasama niya sa M5 kung iisipin. Magaling din naman ako sabi na nga lang niya sa sarili at agad siyang inapira ni Ricky sa pag-akyat niya sa stage. Congrats Mr. MVP. Ang galing ninyo kuya, kasama kayo sa Mythical 5, sabi naman ni Ricky. Syempre magaling ako eh. Pagyayabang na nga lang ni Marky na natatawa sa mga nangyari. Matapos nga ang picture taking ay dito na nga rin natapos ang seremonya. Masayang masaya ang marami sa naging resulta ng awarding at makikita nga agad ang dagsa ng mga taga-Palawan para magpa-picture kay Ricky nang bumaba ito. Ang mga kakampi nga ni Ricky sa Team Calapan ay napangiti na lang sa nakikita nila. Ang layo na ng narating ng isang iyan pero mukhang mas malayo pa ang mararating dahil sa kanyang ginagawa. Nasabi na nga lang ni Maki na hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi ng oras na iyon. Wala bang magpapapicture sa akin? Bulalas naman ni Larry sa mga dumaraang manonood.
Agad niyang naglayuan ang mga kakampi ni Dizon sa kanya at nagkunwaring hindi ito kasama. Walang hiya talaga itong si Babalo, parang semento ang mukha. Sabi na nga lang ni Baron na napatingin pa kay Ricky na pinaglalapitan din ng mga babaeng taga rito. Wala bang bebot na magpapapicture sa akin? Naitanong na nga lang niya sa kanyang sarili. At napaseryoso na lang siya nang may kumulbit sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya rito ay isang magandang babaeng mahaba ang buhok ang sumalubong sa kanyang mga mata. Dininig agad ang gusto ko. Sabi nga ni Baron sa sarili. Magpapapicture daw po ang kuya ko sa inyo. Sabi nga nito at nang mapatingin si Baron sa tinuro nito ay napalunok na lang siya. Isang lalaking mahaba ang buhok, nakasuot ng shorts na maikli at may makeup ang mukha. Sina Martin nga ay napatalikod na lang nang makita iyon. Nagpigil sila ng tawa at kung makikita raw ito ni Larry ay tiyak na patay raw sa asar si Baron. Baging sina Carlo at Trey nga ay napatalikod na lang dahil napatawa sila. Si Coach Isaiah nga ay napabuntong hininga na lang sa nakita niya kay Baron. Kunwari raw ay wala siyang nakita. Kinahapunan naman ay makikita na nga sa loob ng hotel ang mga players ng Kalapan. Nanonood nga sila ng balita dahil kahapon ay nagkaroon si Ricky ng interview sa isang taga GMA. Tungkol nga ito sa paglalaro ng basketball nito. Magkakasama nga sila sa kwarto ni Sir Isaiah kasi gusto nilang mapanood ito ng sabay-sabay. Ilang minuto nilang hinintay ito hanggang sa dumating na nga sa sports news ang balita. Isang magandang intro nga kaagad ang bungad ng gumawa ng report. Ang Pilipinas ay isang bansang basketball ang sports ng karamihan. Kahit saan yata ay makakakita tayo ng basketball courts. May mga liga ng barangay, ng probinsya at kahit ano. Height, ito naman ang isang malaking factor para maging isang magaling na player o para mapasama sa isang team. Pero alam ba ninyo sa Palawan? Kung saan ay may ginaganap na Mimaropa League ay may isang player na wala pang 6 foot ang height? Iisipin ninyong siya ay bangko lang o hindi kaya ay baka tagadala lang ng tubig. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na siya ang starting point guard ng Calapan City at siya nga ang tinanghal na MVP at most defensive player ng Mimaropa League? Kasunod ng mga linyang iyon ay ang paglitaw ng mga highlights play ni Mendez na agad na ikinatuwa ng mga kasama ni Ricky. Hanep ka Ricky, nasa TV ka na nga. Bulalas agad ni Baron at si Ricky naman ay napapangiti na lang na panoorin ang mga laro niya. Pinakita nga rin ng malakas na cheer ng crowd sa kanya. Pagkatapos nga noon ay makikita na si Ricky na kinakausap ng reporter. Tuwang-tuwa nga ang mga kasama ni Ricky at ang binata naman ay nahihiyang makita ang sarili sa TV ng oras na iyon. Paano mo nagagawa iyon? Kasi alam naman natin sa basketball na mas may advantage kapag matangkad. Pero ikaw, kayang-kaya mo makipagsabayan sa kanila. Binansagan ka pa ng Giant Slayer sa Oriental Mindoro. Sabi nga ng reporter kay Ricky na napangiti muna bago sumagot. Hindi ko po kasi iniisip na matangkad o malakas ang kalaban ko. Ang iniisip ko ay kung paano ko sila lulusutan o aagawan ng bola o mauutakan. Parang ganoon po ang mindset ko. Tapos syempre, nagpa-practice din po ako palagi sa mga skills ko at yung speed ko po. Iyon ang pinakang asset ko kasi nga hindi ako matangkad. Sagot naman ni Ricky at napatango naman ng reporter. Iniisip mo ba noong nagsisimula ka pa lang na makakapaglaro ka ng ganito? Na magiging magaling kang player? Sa totoo lang po, wala sa isip ko iyan noong nagsisimula ako. Parang ang iniisip ko lang noon ay kailangan kong mag-improve. Kailangan kong mas maging magaling para hindi ako maging pabigat sa mga kasama ko. Hanggang sa hindi ko po namamalaya na nagagalingan na sila sa akin. Nakakatuwa nga po kasi dati nga ay depensa lang ang alam ko pero ngayon kaya ko na ring pumuntos. Kwento pa nga ni Ricky. So ano naman ang mga plano mo sa basketball ngayong nakikilala ka na sa Region 4B? At malay mo maging sa buong bansa after nito. May gusto ka bang mangyari sa karir mo bilang basketball player? Tanungan ng reporter at napangiti agad si Ricky na sumagot. Ang maging pinakamagaling na basketball player sa bansa ang makapaglaro sa national team pero bago po iyon ay ang mag-champion po muna sa Maharlika League. Mabilis sa sagot ni Ricky at maging ang reporter ay biglang napaseryoso sa mga sinabi nito sa kanya. Walang alinlangan iyon at ramdam niya
na seryoso ito sa sagot nito. Ito naman ay kinatahimik ng mga kasama ni Ricky nang marinig ito. Si Isaiah nga ay napangiti na lang sa napanood niya. Hindi raw biro ang statement na iyon dahil maraming makakapanood nito at siguradong magiging usap-usapan ito sa basketball world ng bansa. Mula naman sa Kalapan ay makikita ang pagngiti ni Andrea nang mapanood at marinig ang mga sinabing iyon ni Ricky sa TV. Kung may taong unang maniniwala na magagawa ito ng binata ay siya raw ito. Alam na alam daw niya na magagawa ito ni Ricky Mendez. Ilang minuto ang nakalipas ay bigla na nga lang naging trending ang pangalang Ricky Mendez sa online world dahil sa napanood ng marami na sinabi nito sa TV. Marami ang nayabangan sa kanyang winikang iyon sa national TV. Pero wala raw pakialam si Ricky sa mga ito. Nagsisimula na raw siya at wala na itong atrasan pa. Matapos na nilang kuhanin ng kampyonato rito ay sa Maharlika League naman daw ang kanyang isusunod.